Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi natin ng good afternoon. At mga kapatid, araw ng Biyernes, muli tayong nagkakatipon upang bigyan ng pasalamat at parangal ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Lahat ng mayaman, pumalakpak ng malakas. Parang biglang natakot yung katabi mo, teka mukhang manghihiram to. Uulitin ko, lahat ng mayaman, pumalakpak ng malakas. Sabihin nyo nga po, ulitin nyo sasabihin ko, Panginoong Jesus, Ikaw ang aking kayamanan. Lahat ng mayaman, mas malakas na palakpak. At maliwanag yan mga kapatid, walang taong nandito ngayon sa loob ng simbahan na ito, maging ang mga nagsisimba sa labas, na sasabihin nilang wala akong kayamanan. Dahil lahat ng nabubuhay sa Poong Jesus Nazareno, lahat ng nabubuhay ng sumusunod, nagmamahal at sumasamba sa Poong Jesus Nazareno ay ang mga taong tunay na mayaman. Amen. Dahil ano ang sinasabi ng ating kasulatan? Napakaliwanag. Kung ang mundo natin ngayon ay nabubuhay sa kayamanan na itinuturo ng halaga ng pera, ng kayamanan lamang sa mundo, ng posisyon, ng kapangyarihan sa mundo, mahirap talaga tayo. Marahil sasabihin natin, well, Father, madaling sabihin yan. Na mayaman tayo dahil meron tayong Diyos sa buhay natin. Pero ang hirap sabihin na mayaman ako kahit wala naman akong pambili ng sarili kong gamit. Kahit wala akong sariling bahay. Kahit na kinakapos ako sa pambayad araw-araw. Kahit natambak na ang utang ko araw-araw. Paano ko sasabihin ngayong Father na hindi ako naghihirap? Mga kapatid, napakaganda ng paalala ni San Mateo sa Ebanghelyo natin ngayon. Huwag natin ibabase sa kayamanan ng mundo ang magiging katayuan natin bilang maginhawa o mahirap. Kaya nga anong sabi ng ating Ebanghelyo, huwag kayong mag-iimpot ng yaman sa mundo. Huwag ka lang mag-iipon ng kayamanan sa mundo. Huwag mong hayaan na sinuhin ka, sukatin ka, timbangin ka ng mundong ito ayon sa kayamanan ng mundo, kundi ayon sa pagmamahal sa kabutihan ng Poong Jesus Nazareno. Kaya nga ano ang sabi niya? Ang ipunin natin kayamanan sa langit. Ano ang kayamanan sa langit? Balikan natin mga kapatid. Ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon? Matuto tayong magpatawad, magmahal, tumulong sa kapwa, huwag magnanakaw, huwag makikiapid, huwag papatay, huwag magsisinungaling. Ang lahat ng yan, mga kapatid, ay daan patungo sa kayamanan ng mundong ito. Ano ang sabi ni Kristo? Sapagkat sa mundong ito, maraming mga sumisira sa atin. Mga kalawang at tanga, mga magnanakaw. Pero sa langit, wala. Kaya ano ang dapat nating sikapin? Ano ang dapat nating paghirapan? Na makamit natin ang kayamanan sa langit. Ano ang kayamanan sa langit? Sabi nga natin, ang mundo natin ngayon, pwedeng maging langit. Kahit ngayon pa lamang, kahit dito pa lamang, kung tutularan natin si Kristo. Kaya nga po, ang debosyon, itong debosyon natin sa Poong Jesus Nazareno, hindi lang dapat nauuwi, lagi natin naririnig ito, hindi lamang debosyon, dapat may misyon. Naririnig natin yan lagi. Pero meron pang isa. Kasi pwede tayong nagmi-misyon,
pero sinungaling pa rin tayo. Nagmimisyon, pero nagnanakaw pa rin tayo. Nagmimisyon, pero naninira pa rin tayo. Nagmimisyon, pero pumapatay pa rin tayo. Pero nagmimisyon yan. Anong kulang? Sa pagitan ng debosyon at misyon, mayroong tinatawag tayong imitation. Tularan natin. Yun yung pinakamahirap no? Yung pagmimisyon, mukhang madali Mag-donate ka, magbigay ka, sumama ka sa pagpapakain, magbigay ka ng panggawa, magbigay ka ng pampapakain, misyon. Pero yung pagitan nila, debosyon at misyon, imitation. Pag sinabing imitation, pagtulad. Yun ang pinakamahirap. Yung tutularan natin, yung sinasabi ni Kristo, na pagkatapos magdebosyon, dapat sinisikap na nating magpatawad kahit masakit. Sinisikap nating huwag gantihan ng mali yung mga gumagawa ng mali sa atin. Mahirap, Father. Pero yun ang ibahagi ng pagiging mayaman kay Kristo. Kaya hindi ho sapat na pagkatapos nating magsimba, ay magbibigay lang tayo. Na pagkatapos nating magsimba, ay tutulong lang tayo. Pero ang malaking katanungan, nung ikaw ba ay tumutulong, may ugali ka na ni Kristo? O tinulungan mo na nga, pero sinumbatan mo muna. Tumulong ka nga, pero pinandirian mo rin. Tumulong ka nga, pero ginamit mo lang. Dinoble mo. Sinamantala mo. Kaya yun ang isang malaking sakripisyo na dapat nating matutunan. Ang hayaan natin na ang pagdedebosyon natin bago tayo magkaroon ng tapat na pagmimisyon ay bumago sa pagkatao natin. Kulang kung hindi man walang halaga ang ating pagdedebosyon, ang ating pagmimisyon kung walang imitation of Christ. Nung nag-aaral kami sa seminaryo, marami kaming requirements na libro. Pero meron kaming isang maliit na libro lang na requirement. Ang pamagat, Imitation of Christ. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang tayo po ay nabubuhay, maraming pwedeng ituro ang mundo sa atin. Mga bagay na magtuturing sa iyong mayaman. Mga bagay na tatawag sa iyong maginhawa. Sa mundong ito, mga kapatid, maraming mga paraan para tayo tawaging mabait, mabuti. Dahil nagmimisyon tayo. Pero mga kapatid, araw-araw, habang nabubuhay tayo, isa lamang ang tunay na magdadala sa atin sa pagiging mayaman. Isa lamang ang magtuturing sa atin na mayaman. Kapag isinasabuhay na natin, hindi na ang gusto natin, hindi na ang larawan natin, kundi si Jesus Nazareno na nabubuhay sa atin. Debosyon, bago magmisyon, dapat araw-araw nagsisikap tayong maging tulad ni Kristo. Imitation of Christ. Amen.